Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ay wala ka nang dapat ikatakot pa. Yan yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 1 verses 7 to 11. Good afternoon. So I'm here again to share my devotion, and it's about 2 Timothy chapter 1 verses 7 to 11. Basahin ko muna po siya sa inyo and then magbigay tayo ng reflection. 2 Timothy still it's a letter of Paul to Timothy, his spiritual son, na marami siyang gustong bilin or mga tinuturo kay Timothy, kasi ramdam na ni Paul na malapit na siyang umuwi kay Lord. Di ba nga, pinapersecute nga siya at gusto siyang ipapatay because of his proclaiming the gospel. So, nagbigay na siya ng instructions kay Timothy, di ba? Paano i-carry out yung kanyang, parang pinapass on na niya yung legacy niya kay Timothy. So, ito yung sabi niya. To Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. May sinabi siya dito na nagpapasalamat siya kasi si Timothy ay lumaki naman sa isang Christian. Parang yung kanyang mother and grandmother ay Christian, si Lois at Eunice. So, buti na lang daw na pass on kay Timothy yung faith, ganyan. Tapos nga sa verse 7 to 11, sinasabi niya dito na huwag kang matakot, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-discipline. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in his suffering for the gospel with the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and apostle and teacher. So dito pinapaliwanag ni Apostle Paul, kasi common naman talaga sa ating mga Christians na we tend to fear the unknown, di ba, of the future. And siguro that time, na-reveal na rin kila Timothy na alam nila yung mga pagdadaanan ng isang mananampalataya ng Panginoon. Gaya ni Paul, na may impending doom na darating sa kanya because of his faith kay Lord. So, para bang huwag kang matakot sa mga pagdadaanan mo, sa mga dadanasin mo because of your faith in the Lord Jesus Christ. So, sabi niya, kasi ang Diyos ay hindi nagbibigay sa iyo ng takot. Binibigyan ka nito ng kapangyarihan, the spirit of power to endure all the trials na pagdadaanan mo, to preach the gospel boldly. Spirit of love, like ginagawa ng Lord sa atin, unconditional love. You will extend love and grace to the people around you, especially to those people na mahirap mahalin, sa mga tao na pinapersecute ka at hindi ka pinapakitaan ng maganda. Di ba mahirap yun? Pero yun ang tinuturo ng Lord sa atin. And lastly, spirit of self-control and self-discipline. Self-control kailangan yan kasi like si Jesus, napaka-meek, napaka-self-control, napaka-malumanay. So sa lahat ng bagay, we should practice self-control sa mga decisions din, discipline sa lahat, diba? Yan ang tunay na Kristiyano. So yun ang tinuturo ni Paul kay Timothy. Tapos sabi niya, do not be ashamed of the testimony about our Lord. Parang huwag kang matakot, huwag kang mahiya na kung huwag kang matakot what you are about to experience or ano pagdadaanan mo, huwag kang mahiya sa testimony mo. Kung halimbawa si Paul dumaan sa mga paghihirap, mga pagsubok, hindi naman siya nahiya, di ba? Talagang pinroclaim pa niya, pinroclaim pa niya yung mga pinagdaanan niya na I was shipwrecked, I was beaten, ganito, I was binugbog ako, hilatigo ako, muntik palutang-lutang kami sa dagat, mga ilang araw, walang kain, walang tulog, ganyan. Kasi hindi siya nahihiya doon sa mga pinagdaanan niya para sa Panginoon. Kasi doon lang makikita na in-endure niya kasi dahil sa pagmamahal niya kay Lord. Di ba? Parang ganun din yung sinasabi niya kay Timothy, na huwag kang mahiya sa gospel. Di ba? Mas dapat umiral sa iyo yung boldness mo, pagpupursige mo na maipahayag yung salita ng Diyos. Hindi ka mag-focus dun sa situation mo na nahihirapan ka. Talagang tinuturo dito ni Paul yung mark of perseverance, na yan din yung sakto sa mga messages namin sa church ngayon. Kasi pahirap na ng pahirap, may interest na parang ganito yan eh, di ba? Pag naglalaro ka ng game,
di ba pa-level up yung game, mentas na malapit ka makarating sa finish line o final round. So, ganun din tayo. Mentas na malapit na tayong palapit tayo ng palapit kay Lord or malapit na tayong bumalik kay Lord. Mas lalo tayong pinapahirapan ng world kasi doon talaga makikita o doon mapapalabas kung yung totoong kulay ng isang Kristiyano, kung siya ba ay genuine sa faith, di ba? So, yun yung encouragement niya kay Timothy to stay faithful, di ba? To sabi nga dito, huwag ka mahiya sa kapangyarihan ng Diyos, huwag mo siyang ikahiya, because it saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, diba? So, kaya dahil nga dito sa gospel na to, ako ay in-appoint na preacher and apostle, that is why I suffer as I do. So, para bang ini-encourage talaga ni Paul na tularan mo yung ginawa ko, kasi kung walang magiging matatag na disipulo katulad ni Paul na umabot sa point na pinagdaanan niya to lahat ng malapit na papatayin din siya for the sake of the gospel, walang magkakaroon ng tunay na patotoo na meron isang mananampalataya na nabago ang buhay dahil kay Kristo, na tiniis lahat alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi makikita ng mga tao sa mga susunod na generation that God is real, that God really works miraculous ways sa life ng isang believer. Yun yung para sa akin. So, napaka-importante nung sinabi na yun ni na para ba talagang, meron pa nga dun sa Corinthians yata yun, follow me as I follow Christ. Parang imitate me, sabi ni Paul. Hindi naman sa nagyayabang siya, pero sabi niya, sumunod ka sa ginawa ko, na sumunod ako sa Diyos, na sinuko ko lahat alang-alang sa Diyos, diba? Binigay ko yung buong buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon, hinarap ko lahat kahit gaano kahirap noong pinagdaanan ko alang-alang sa Panginoon para lang maluwalhati ang pangalan niya. So yun din ang advice niya. So ano pong application nito sa atin? Kung pag na-realize natin that God gives us not a spirit of fear, but a spirit of power, love, and grace, and the self-discipline, it will move us to really be bold, to persevere more, and to be stronger sa faith natin, to hold on, to cling on to God no matter what happens, gaano man kahirap ang situation, gaano man ka-unfair, o hindi mo man maintindihan yung mga nangyari sa buhay mo. May mga times ako, totoo lang, may mga recent nga lang or actually right now, to be honest, naglalabanan ko lang kasi pilit kong ina-align yung perspective ko sa plans, sa promises, sa character ni God. Pero may mga pagkakataon na hindi ka naman laging okay. Life is not, even though God is still good, even though life is not. Totoo lang, hindi naman talaga mabuti ang buhay sa atin, unfair siya. Diba? Kung ano yung gusto mo mangyari, hindi nangyari. Kung ano yung ayaw mo mangyari, yun lang nangyari. At kung ano yung yung masasamang bagay nangyari sa isang tao na mabuti, na inosente, o kung sino pa yung sumusunod sa Diyos o nagtitiwala sa Diyos, siya pa yung dumadaan sa matitinding pagsubok. Samantalang masasamang tao, sila pa yung mga haya-hayang buhay. Ganun talaga. No? Pero kung mag-focus tayo doon, lalo tayong madidistract ng enemy. Lalo tayong ilalayo yung natin sa Diyos, yung tiwala natin sa Lord. So let us be reminded that when we have God, we have nothing to fear, and God will give us a spirit of power, spirit of love, and self-discipline. So ibig sabihin nito, si Lord ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at kalakasan na harapin natin ang lahat ng pinagdadaanan natin para na mapagtagumpayan natin yan kasama siya. Hindi ba niya alisin yung mga pagsubok, but He will make us firm and steadfast sa faith natin. He will keep us standing firm until the end. Diba? Napakatatag tayo sa ating sa ating faith kay Lord, and siya lamang talaga yung ating mapanghahawakan, diba? Sa lahat po ng pagkakataon. Mabuti ang Diyos, even though life is not good, He is still good. He has plans for us. Hindi man natin maintindihan ngayon, but sooner or later, laging may magandang purpose si Lord for everything. So, ayun lang.
So let's just keep on praying and fighting until God will take us home, 'di ba? Magpakatatag tayo hanggang sa dumating si Lord. Kasi lahat naman po ng yan ay may reward sa huli. Nothing is lahat po ng pinagdadaanan natin, hindi naman bulag si God dyan. Labor is not in vain, and God rewards those who will remain faithful till the end. So, yun lang. So, goodbye. Thank you. And God bless.